Alam mo yung mga ganong bagay, mas naniniwala pa rin ako na mag-pray na lang tayo. Kasi ako para sa akin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos kasi kahit sa mga in term ng kalamidad, sa mga negative na vision, pinapakita niya sa atin. Bakit? Para makapag-ingat po tayo. Yun lang po yung pinapuwel ko dyan. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinakamalawak at pinakamapaminsala na dabiguan sa buong Pilipinas na Luzon, Visayas at Mindanao. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Ito ang vision ko sa Mindanao at Visayas na dabiguan. Sasagutin ko ang mga tanong ninyo kung meron pa bang dabiguan. Ang sagot ko ay yes, meron pa talaga. Sa Mindanao, Visayas at Manila. Ang Manila, tapos ko na vision kung ano ang mangyayari sa dabiguan. Sa Mindanao at Visayas, kung sino talaga ang sobrang damage na dadanasin ay ang Visayas talaga. Ang Davao, Cotabato, Jensan, Cagayan at Karatig probinsya pa. Ang Cagayan madaming sira at damage talaga, to be honest lang. Lalo na ang malalaking rebulto na nakita ko talaga na nasira ito. Bumagsak. Hindi isang rebulto lang ang nakikita ko na bumagsak. Sa Davao, Cotabato, madaming damage din talaga. Bagsakan ulit ng gusali at bahay. Naulit ang itsura ng damage na ginawa ng The Strong One. Pero ito ngayon ay may tubig na dahil naalog ng lindol ang dagat ng Mindanao. Ngunit hindi ito matatawag ko na lalamunin ng matinding alon ang Mindanao. Hindi. Pero sa Visayas, inaamin ko na nakakalungkot silang pagmasdan. At ang karamihan pa naman sa mga tao sa lugar na iyan, maiba na binabaliwala lang nila ang babala. Kahit V-Books na ang nagsabi. Pero sa vision ko, sila ang matindi ang damage. Lalo na sa Surigao, madami akong nakikitang missing at mga nasawi. Alam nyo, mas mainam na maging ready kayo kahit na ano pa ang mangyari. Simbahan sa Surigao at mall, pati ang City Hall, sirang-sira lahat iyan. Pati ibang part ng Kabisayaan, madami talagang pagkasira. Sa Visayas ko nakita ang maraming missing at patay. May ilang Kabisayaan din tulad ng Butuan, nakita ko sa vision ko, bangkay sa dagat na palutang-lutang. Mga tulay ng Butuan sira din. Ang Cebu may mga damage pa pero hindi gaano. May mga bahay, bangko, terminal, gusali, ospital, eskwelahan ang nasira. Lalo na ang Pangasinan, para silang sumalo kung sa usok. Sila ang nakasalo ng matinding singaw ng usok. Madaming damage ang Pangasinan, sobrang damage. Halos pulbos na sila. Kaya buhay nila ang mas mahalaga at isinalba nila iyon. Pero meron pa din akong nakikita na nasawi at nasaktan o nasugatan. Di ko na lahat isa-isahin lahat ng lugar dahil madami ang na-mention ko. Ang masigit na mapainsala ay ang Capiz at Siquijor. Lalong-lalo na ang Negros. Talagang may mga masisira dyan. Ang Dumaguete din apektado ang mga malalapit sa dagat. Huwag muna kaya mag-isip ng tsunami dahil sa nakikita ko ay ang tinatawag na tidal wave at high tide. Ang Visayas pag ang lindol ay nasa 8+ magnitude. Siyempre asahan mo na maaalog ang dagat na siyang maging sanhi ng tsunami. Pero huwag niyo isipin yan. Ang nakikita ko, tidal wave. Pero ang tubig dagat ay umabot sa kalsada na. Pero naging high tide na. Baha na nga, kumbaga. Hindi naman nilimas ng dagat ang syudad kapag may tsunami.
Hindi ito katulad sa Japan o Indonesia na nilimas ang lahat. Dahil ang The Big One na sasapitin ng Visayas magkasintulad lang sa Mindanao na nakikita ko sa vision ko. Hindi ito aabot ng 8 plus magnitude ang part ng Visayas, lalong-lalo na sa Surigao. Ngunit ang lakas ng The Big One ay sapat na para magalaw ang dagat. Importante ang manalangin ng taimtim sa Diyos dahil sa vision ko nalumo talaga ako. Nalungkot ako ng sobra. Kaya taga Davao, Jensan, Cotabato, Cagayan, Negros, Ilocos, Pangasinan at Kabisayaan. Lahat ng part ng Mindanao, lagi kayo mag-ready, lalo na sa mga lugar na binanggit ko. Dahil kayo mismo makakatikim ng masigit na pinsala. Lagi lang kayo manalangin sa Diyos. Davao, may simbahan pa ako na nakakita na guguho dyan dahil sa lindol. Cotabato City Hall, dyan ay mapipinsala din. Nasagot ko na kayo sa tanong kung may The Big One pa. Oo, meron pa nga. Manalangin sa Diyos bawat araw ng ating buhay. Tawagin siya at ihiling niyo ang mga kahilingan niyo at makiusap na dapat maging matapang kayo. Laging maging handa at huwag magpanik kasi prayer is the weapon.